at buong mundo. Naitay kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Naitay kapuso, just one. Just do one good thing today, and hopefully, we make this world a better place. Maraming salamat po. At ang ating bisita ngayong hapon ay isa sa pinakamahusay na artista sa pinilakang tabing sa telebisyon, sa entablado at kahit saan pa. She's one of the best actors in this country. Naitay kapuso, please welcome Maha Salvador. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Mamaya tuturuan mo ko sumayaw. Nako, tatry ko ha. Oo. Dapat ikaw magturo sa akin. Ikaw nagturo nun sa akin eh. Nakalimutan ko na. Pero gusto ko yung mga ibang ginagawa. Mamaya na yan. Sige. Maraming salamat, Madge. Thank you. Thank you, Tito Boy. Napakaganda mo. So nice to see you again. And welcome to Fast Talk. And Thank you. I know you're doing a show. Yes. Open 24/7 with Bossing. Pag-usapan natin yan. Talk about it. Open 24/7, bagong sitcom po namin ni Bossing. It's under MZ and GMA Network. Hello mga kapuso, ako po si Maha Salvador. And exciting, Tito Boy, kasi from Itbulaga, eto po, sitcom with Bossing. Yun talagang nagkaroon na ako ng chance na maka-actingan si Bossing. Yung malaman ko ba kung may magandang timing ba ako sa comedy, yung ganyan. Comedy has so much to do with timing. Yes. Anong pagkakaiba nun? I mean, for us to understand better, Madge, anong pagkakaiba ng drama as opposed to comedy? Sa comedy kasi, ang hirap magpatawa. Yung dapat, yung hindi mo pipilitin na magpatawa. Yung paano ba? Yun ang nakakatawa. Pag hindi mo alam na nakakatawa ka. Tapos natawa sila, oo. Right. Kasi pag pipilitin mo, mas parang baka hindi mag-work. Ano ang role mo dito sa Open 24/7? Ganda ng title. Ang role ko dito ay ako si Micaela. Isang kikay girl na manggugulo sa Open 24/7. Malayong-malayo kasi hindi ka kikay eh. No, Tito Boy. Dito, ilalabas kang pagkakikay ko po. So, kikay ka talaga dito? Yes, okay. maarte, ganyan. Pero magbabangayan kami ni Bossing dito. Pero di nila alam na ako ang gugulo sa mga buhay nila. I know how some people feel about comedy. Nasabi nga nila, mas mahirap gawa ng comedy kayo sa drama. Pero as a dramatic actor, Maha, anong proseso mo? Ikaw ba yung humuhugot sa mga, sabi mo kanina, mga personal na karanasan? Or do you go to the line? Paano ka umatake ng role? Ano po yun, malaking process, isang malaking progress yun sa akin. 14 years old po ako noong nag-umpisa, iba't ibang mga magagaling na artista ang nakakasama ko. At bawat artistang nakakasama ko, hindi po ako nahihiyang tanungin sila or humingi ng advice, ng guidance. So, who gave you the best advice? Tito Tirso. Anong sabi ni Pip? Isipin mo na tayong mga artista ay isa ring mga produkto. Paano mo ibebenta? Paano mo i-repackage? Para hindi magsawa sa'yo ang tao. For example, parang isa kang produkto, shampoo yan. Di ba yung mga shampoo, parang every quarterly, nagpapalit sila ng packaging. May bago kang ino-offer sa merkado. Yes. So, si Pip was talking about being a celebrity. Yes. Okay. And yung pinakahuli ay si Mami V, Miss Vilma Santos. Wow. Anong sabi ni V? Wag mong isipin kung paano ka umiyak. Isipin mo kung paano mo sila mapapaiyak. Wow. Yes. Isipin mo. Ang ganda, ha? Kaya bawat bitaw ng linya, sobrang importante po. Na minsan, ako rin, gusto ko i-surprise yung sarili ko. The more kasi po na nire-rehearse ko yung lines, parang nawawala, hindi nagiging natural. In your 20 years in the business, meron ka bang karanasan na, ito nga,
naghanda, tama lang na paghahanda, hindi sobra, as you were saying. Meron ka bang pagkakataon na nahirapan ka talaga dahil ayaw magbigay ng kaeksena mo? Madami naman po. Anong ginagawa nyo pagka ganun? Yung, alam mo yun, yung andyan ka na, you're in the moment, you know what you're doing, nakikinig ka sa pagkakataon, because it's not all about just preparation, but pinakikinggan mo yung now, di ba? You're present in the scene. Pag hindi tumatapon, Ako, lagi lang kung wala sa mood or parang hindi ako kayang tulungan, nandun ako sa artista ka, di ba? Magpaka-artista ka. Gawin mo yung trabaho mo. Hindi mo kailangan antayin yung co-actor mo. Ikaw yun. yung self-talk mo yan. Yes. Kung parang at the end of the day, ginusto mong maging artista, di ba? So kung ano yan, gawin mo na maayos. May tulong nila or wala. Ikaw yan. Pero going to Open 24/7, maliban kay Rambo, maliban kay Mami Thelma, maliban sa pamilya, kung merong isang taong open ang puso mo at ang buhay mo, 24/7, sino ito? Yung kapatid ko, mga kapatid ko, si Kirby. My brother. Okay. Congratulations. At Thank you. yan ay panunuorin natin. Yes, please. Kailan mag-uumpisa? On May 27, every Saturdays po yan, 9:15 p.m. sa GMA. Okay. Maraming salamat. Let's do fast talk. Hi! Eto na! 2 minutes. And Miss Maha Salvador, our time begins now. Maha, Blanca. Maha. Rambo, combo. Rambo. Best actress or best dancer? Best actress. Dahan-dahan, mabilisan. Dahan-dahan. Enemy, frenemy. Enemy na lang para walang plastikan. Likes, views. Views. Investment, achievement. Both. Maghihiganti, manggagalaiti. Manggagalaitin, inhale, exhale, done. Happy house, dream house. Happy house. Alin ang mas mahirap? Sumayaw ng nakatakong o kumanta ng live? For me, kumanta ng live. Mag-manage ng talent o mag-manage ng time? ng talent. Ex na kaibigan ngayon? Ex na kaibigan ngayon? Pwede mong hindi sagutin, ha? Wala. Kaya kay Rambo. Hindi, wala. Huling beses kang nagsinungaling? Kanina? Sexiest part ng katawan ni Rambo? Yung arms niya. Kanta para kay Rambo? Everything. Sayaw para kay Rambo? Sayo ka. Twerk it like Miley na lang. Last time you felt sexy? Kanina. When in doubt, what do you do? Pray. Laban na hindi mo papasukin? Laban na hindi ko papasukin. Parang lagi tayong lalaban, Tito. Bravest thing you've done? To put up our own management. Smartest thing you've done? To put up our own management. Your proudest achievement? Ang dami, hindi ko maisa-isa. Lahat na lang po ng mga nagawa ko na lang. Kulay ng buhay mo ngayon? Rainbow. Magmahal ng todo o magmahal ng sakto? Lagi tayong todo, magmahal ng todo. Big family, small family? Small family. Intimate wedding and grandeng wedding? Yung wedding ko, intimate yun for me. Dasal mo ngayon? Tuloy-tuloy lang po at thank you, Lord. Lights on, lights off? On. Happiness or chocolates? Both. Best time for happiness? Anytime. If you make a vow to yourself, ano ito? I promise to try my best to be a good wife, to be ang hirap naman mag-vow sa sarili. Basta nangangako ako na sana lagi kang piliin mong laging maging mabuting tao. That's a nice one. Because that is a choice. Yes. The choice to be a good person. Yes. Sabi nga nila, di ba yung mabait, madali, pero magpakabuti is an entirely different story.
Sino ba si Rambo sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya? And sa ang pagkakaalam namin, Rambo was your ex. And I knew na may no ex rule ka, na para bagang walang balikan. At itong ex mong ito ay napangasawa mo pa. So just who is Rambo? And sa lahat ng mga talents na hinahawakan mo ngayon, you have John Lloyd, Miles, Jasmine. Totoo ba na si John Lloyd ang nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. So back in the show, kasama pa rin po natin Mahal Salvador. Rambo, sa isang taong hindi nakakakilala kay Rambo, who is he? Rambo, sa pangalang pa lang parang talagang Di ba? matikas, ganyan. Pero super loving, super supportive, Tito Boy. Super supportive. I know he's been in the business for quite a while, dun sa mga hindi nakakaalam, because his mom has been in the industry for quite a Yes. while, si Marilan. And, hi mom. No, but he was your ex. Tapos, you have this thing na, ay hindi ako nakipagbalikan sa ex, and much more to marry an ex. So what happened? Ano, Tito Boy, siguro po kasi yung time namin dati, saglit lang. Parang 3-4 months kami when I was 21 years old. Pero yung 4 months na yon, hindi lang, sa relationship kasi hindi lang yung partner mo talaga yung i-consider mo. His family also. Yung 3-4 months na yon, si mom, si Tito Marilan, iba yung pina-feel. Parang pinaramdam niya na anak niya rin ako. Yung mas kakampi siya sa akin kaysa kay Rambo, yung ganun. So, hindi po ito gawa-gawa. Nung nagkabalikan kami ni Rambo, sabi ni mom, kwento niya, may interview tayo. And she's watching. Tapos, ni-record niya. Sinend niya dun sa group chat nila. Tapos sabi niya, Rambo, bakit hindi na lang siya ulit? Yes. And then, hindi alam ni mom na magka-text na kami ulit ni Rambo. Okay. Tapos parang nung unang date namin ni Rambo, dun parang, ako rin parang sabi ko, walang balikan, pero nandun yung sobrang laking bagay talaga nung family niya. Right. But right now, you know, you're about to get married sometime in July. Alam ko may kausap ka na, kailan kayo kakasal, Maha? Di ba sinabi ni Tito Boy, July? Yes, dito po yun. Dito niyo po unang narinig yun. July. But you're both excited and scared. Talk about it. Bakit ka excited? Bakit ka scared? Kasi sa dami po ng pinagdaanan ko, parang alam ko na kung paano i-handle. Pero eto, new chapter, hindi ko pa napagdadaanan. So bagong-bago sa akin, bagong-bago sa amin ni Rambo. At eto yung second chance namin ulit para sa forever na. Nung nagkabalikan kayo ni Rambo, I know you spoke about his family and the support of the family, but ano sa palagay mo yung nakita mo na hindi mo nakita when you were together for 4 months? Sa kanya? Mas sa akin, Tito Boy Ama sa'yo. What did you learn about yourself? Kasi nung unang naging kami, kailangan ko i-sacrifice yung relationship namin para sa family ko, para sa career ko. Pero siya sigurado sa akin eh. Sinabi niya kay mama na if may pera lang siya, if kaya lang niya akong buhayin, papatigilin na niya ako mag-artista, parang ganyan. But since love niya ako, yun, nag-sacrifice din siya. Ni-let go din niya ako kasi para tuparin ko muna yung dreams ko. You've been through a lot. Ang dami yung pinagdaanan publicly. Oo naman. Diba? You've been through a lot. Ano ang lesson in love na baon mo dito sa marriage na ito? Pag marriage na, Tito Boy, iba na. This time, hindi ka na matatakot ng todo dahil meron ng isang taong hindi ka papabayaan. Alam mong lagi kang ipagtatanggol at alam mong lagi mong kakampi kahit anong mangyari. Let's go back to that day when you were 14 years old. Pinuntahan kita sa bahay mo, naalala pa ni Mami Selma. Yes. I went to your house because I was told that there was this girl looking for her father.
Naalala mo yon? Yes naman. Nag-antay kami sa bahay ninyo dahil nasa school ka. Maikli ang buhok, naka-school uniform. Yes. How much of that girl is still there? Andun pa rin siya. Yung hindi nawawala yung mangarap. Kasi para sa akin, kahit anong, kunwari natupad na tong isang pangarap na to, hindi pa rin siya natatapos. During that time, ano yung pangarap ng young Maha? 14-year-old Maha. Na maramdaman ko kung paano magkaroon ng isang tatay sa bahay. Forever yon, Tito Boy. So kung nung hindi ko siya naramdaman, yung makilala ko lang yung tatay ko. Yung masabi ko lang sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko na, may tatay din ako. Hindi ko man siya kasama, pero may tatay ako. What happened to that? Yung pagpapakilala, yung nagkakilala kayo ng ama mo, what happened to that? Hindi po siya nagtuloy-tuloy kasi syempre may kanyang, may ibang family rin yung papa But you had a ko. conversation, you got to know each other. Yes, kahit papaano. Kahit papaano. So, Pero mahirap pong, ang hirap kasi mag-pretend na tatay kita, close tayo kaagad. Hindi naman po, madali lang yun eh. Kailangan mo ng mahabang oras. But gusto ko siyang makilala para lang din pasalamatan. Dahil hindi naman ako mabubuhay kung hindi sa kanila ng mami. dumating ba kayo doon? What Yes. kind of a relationship did you have with your father? Sakto lang, pero masaya na yung puso ko na nakilala ko siya. Na may mga bonding kami, may mga konting pagsasama kami, kasama ng iba kong mga kapatid. At masaya ka doon? Yes. Kasi enough na siguro yon kasi yung mami ko naman never nagkulang. I wanted to ask you that. Noong sinabi mo sa mami na you wanted to know your father, ano ang reaksyon ni Mami Thelma? Supportive naman siya kasi alam niya, hindi ako aalis sa sa tabi din niya. Alam niya forever akong mama's girl. You've always been, to a certain point, in control. Yun ang tingin namin. Yun ang tingin ng marami na kaya ni Maha yan, matapang yan, kaya niya yan. May mga pagkakataon ba sa ating industriya na hindi mo kaya? Opo naman. Katulad? Dahil tao lang din. Oo. Siyempre maraming issues na minsan di mo maipagtatanggol yung sarili mo, but pinipili mo na lang tumahimik because ayaw mo nang palakihin pa at iisipin mo na lang yung katahimikan ng pamilya mo at katahimikan ng puso mo. I understand that. Kasi minsan pag nagsasalita ka, you empower whatever is being said. And then, the exciting thing is napunta ka rin sa talent management. Yes. Oo. Do you have a better view now? What is your appreciation of the industry now na nagdesisyon ka maging isang manager? Ako forever akong grateful sa mga taong nandyan sa akin buong career ko. Dahil ang pag-put up ng sariling management, dito yung papasalamatan mo talaga. Dahil bawat desisyon, malaking bagay yung guidance, yung tulong ng mga tao na nasa paligid mo para sa career mo. So ako sa management namin, sa Crown Artist Management, ang naibibigay ko, natutulong ko ay my experiences. Okay. Bilang isang artista. And this is a partnership between you and Rambo. Yes, and Miss Mickey. Of course, and Mickey. Okay, dito sa mga artistang under your management, Miles is there, Jasmine is there, John Lloyd, biro ko lang po yung nagbibigay ng sakit ng ulo. How are Marvin they? Agustin. Marvin Agustin is with you. So, how are they so far? Wala pang sakit ng ulo ang ibinibigay ang kahit sino? So far, wala pa naman po. Alam mo kung bakit? Most of your artists are appreciative of what it is to be managed. Yes. You were about to say something. Go ahead. Wala. As in, wala pa naman. Sana wala talaga. Sana. Pero, Oo. Pero Pero- realistically, meron at meron. Oo, darating tayo. Pero kung darating man yun, nandun yung sana hindi mawala yung respeto pa rin namin sa isa't isa. Tama. Kung paano nag-umpisa, tapusin namin ng maganda, ng may respeto at pagmamahal pa rin. And Maha is also managed by Crown. Yes. So, dapat klaro yun. Because somebody asked me, who manages Maha now? Of course, her management Crown, outfit. oo. I'm under Miss Mickey Gonzalez, so contact niyo po siya. Again, maraming salamat for Thank this you, Tito conversation. Boy. And welcome to GMA7. And
Tangkilikin po natin ang Open 24/7. Kasama po si Mr. Vic Soto and Kuya Jose Manalo. Jose is there, yes. At ang mga sparkle na mga Yes. ng mga artista po na napaka-cute at napakagagiling. Mga Gen Zs like us. Gusto ko naman nung tumingin sa oo nga, the Gen Zs. Pero hindi kita pakakawalan kasi kanina nga, we're starting to talk about dance, you know. Tayo nga tayo kasi para naman medyo makulayan lang natin. If you were to teach me, what step would this be? Isa na lang. Itatanong na lang kita, Tid. Ako kasi every time sumasayaw, feeling ko kasi meron akong role or character pa rin. Ganun ka umatake ng yes, dance? depende sa music. Ako fast talk, ayan. Fast talk. Fast talk. Sige nga. Sige. Parang ano lang tayo. Gano'n na lang, Tito Boy. Ay, may pitik. Slower, Tito Boy. Yes, lower Tito Boy. Yes. Okay. Slower pa, Tito Boy. Lower. Lower. Tapos caress. Maraming salamat, Pads. Thank you, Tito Boy. Thank you so much. Maraming Thank salamat. you. God bless you. Naitay Kapuso, hiningal po ako. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan. Let's support Maha Salvador. Open 24/7. And just one good thing today. And let's make this world a better place. Be kind, make Nanay and Tatay proud. Let's say thank you. Talk to you again tomorrow. Goodbye for now. God bless. Music!